Today po is pangatlong series na po tayo, pangatlong part pala ng ating series na ano yung ating series for this month? Ha? Ano yon? Anong series natin? Saang book? Empowered to serve. Sinong unang nag-share? Si Kuya Jess. So, nasa part 3 po tayo today sa ating series na Empowered to Serve, the proper man. But before that, let us recall kung sinong mga nag-teach sa atin. Sinong kasunod ni Kuya Jess? Wow, lumakas na kay Ate Nora. Si Kuya Jess, nakalimutan. Ano yung title? Finishing the Unfinished? Ito yung ating pinaka-main title. Finishing Resources for Finishing Our Lord's Unfinished Work. So ito po yon. So kay Kuya Jess, tinakil na yung proper message, proper manifestation, and proper might. Kay Ate Nora, proper mystery, proper mission, ang proper motive. Sa akin naman po for today is the proper man. Pansinin po natin ang the word. Anong common word? Proper. Ano yung ibig sabihin ng proper? Tama, nararapat, wasto, mga tamang message. Mga ganun. So, yun. Ito po yung ating pag-aaralan for today. Under the proper men, pag sinabing proper men, mga tamang tao, nararapat na mga tao, di po ba? So, paano maging karapat-dapat? Yung unang subtopic natin, ang pagsumiti ng mga disipulo. Ayan, submission of the disciples. Ang pagpapakamatay ng isang disipulo. May idea na po tayo dito kung sino? Ang pagpili, selection, ng susunod na disipulo. Kasi nagkulang mga disipulo, di po ba? So, nagkaroon ng selection. So, ito po yung ating main topic for today. Na mababasa natin sa Acts 1:12 to 26. Yan, Acts 1:12 to 26. Tayo po tumayo, sama-sama po nating basahin na mayroong pag-intindi sa ating mga puso. Acts 1:12 to 26. Pagkatapos noon, bumalik ang mga apostol sa lungsod ng Jerusalem, galing sa bundok ng mga Olibo, na may 1 kilometro ang layo ng lungsod. Pagdating nila sa Jerusalem, Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, Santiago na anak na Alfeo, Simon na makabayan at si Judas na anak ni Santiago. Palagi silang nagtitipon para manalangin, kasamang ilang mga babae, pati si Maria na ina ni Jesus, kapatid ni Jesus. Nang mga araw na iyon, nagtipon ang mga 120. Tumayo si Pedro at nagsalita. Kailangang matupad ang sinasabi ng kasulatan tungkol kay Judas sa bundok ng mga Olibo, na may isa, Yan. Ipinahayag ito ng Banal na Espiritu noong unang panahon sa pamamagitan ni David. Dati kabilang siya sa amin at nakibahagi siya sa aming gawain. Ngunit bumili si Judas ng lupa mula sa perang ibinayad sa kanya sa pagtatrade. Doon ay nahulog siyang patiwarik. Nalaman ito ng lahat ng tao sa Jerusalem. Kaya tinawag nila ang lugar na yon na Akeldama, nang ibig sabihin ay bukid ng dugo. Sinabi pa ni Pedro, nagsusulat sa aklat ng mga salmo. Pabayaan na lang ang kanyang tirahan at dapat walang tumira doon
at sa sulat din, ibibigay na lang sa iba ang kanyang tungkulin. Kaya nararapat na pumili ng isa sa mga nakasama namin sa buong panahong nabubuhay ang Panginoong Hesus sa piling namin. Simula noon, nagbautismo si Juan hanggang sa panahong dinala si Jesus sa langit. Ang sinumang pipiliin ang magiging saksi kasama namin muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya 2 lalaki ang kanilang pinagpilian, si Matias at si Jose, na tinatawag ding Husto. Nanalangin sila, Panginoon, ikaw ang nakakaalam ng puso ng lahat ng tao. Kaya ipaalam niyo sa amin kung sino sa dalawang ito ang pipiliin niyo, na maging apostol bilang kapalit ni Judas, sapagkat tinalikuran ni Judas ang kanyang gawain bilang isang apostol, at pumunta siya sa lugar na nararapat sa kanya. Pagkatapos nilang manalangin, si Matias ang nabunot nila, kaya siya ang dinagdag sa Amen. Praise God po sa pagbasa ng salita ni Lord. Tayo po'y manatili nakatayo para po sa ating maiksing panalangin. Diyos naming Ama, makapangyarihan sa lahat, Lord, salamat sa araw na ito, sa oras na ito, Lord, na ako'y binigyan ng opportunity na maghatid ng salita. Lord, dalangin ko, Panginoon, na ako'y gamitin niyo lamang, Lord, kayo po ang magsilta po para sa akin, Lord. It is you, Lord Jesus, and not me, Panginoon, sa aking pag-prepare. Sa inyo pa rin po nanggagaling, Lord, ang katalinuhan, ang salita na magagaling sa aking mga bibig. Lord, give power to your word na magsilbing aral po sa bawat sa amin. Nito'y magtumimo sa aming mga puso at ito'y aming laging maalala at may applies po sa aming buhay. Salamat po, Ama, take control ng lahat, Lord. Salamat po ang lahat ng papuri. Pasalamat at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po makakaupo. Ang Acts 1 to 13, ay doon po ay nagsasaad yung pagsulat ni, sino ang sulat nito? Si Paul. Si Luke pala, sorry. Si Luke nagsulat kay Theophilus. At sinasaad niya doon na, yung mga ginawa ni Lord, yung kanyang ministry, hanggang po siya ay umakyat sa langit. So ito po yung content ng Acts 1, 1 to 12. So, doon po sa verses na yon, doon po yung time na si Jesus ay umakyat sa langit. Then, ito na po yung kanyang sumunod na mga senaryo. So, ito yun. Pupunta tayo sa submission of the disciples. So, paano nga maging proper na mga disciple, paano maging proper na tao, yun po ay magkaroon tayo ng pagsumiti sa ating Panginoon. Submission, yung pagsunod sa kautusan ng Lord, kagaya ng inawit natin, naisin natin yung kalooban ng ating Panginoon. So, yung unang, mayroon tayong subtopic sa submission sa ating submission of the disciples. Ito yung paglakad o ang lakad. Mababasa po natin sa verse 12. Kung meron po kayong Bible sa inyong mga kamay, basahin po natin sa verse 12. Sabi po dito, pagkatapos noon, bumalik ang mga apostol sa lungsod ng Jerusalem. Galing sa bundok ng Olibo na may 1 kilometro ang layo sa lungsod. So ating pong himay-himayin. Pagkatapos noon, ano ibig sabihin ng pagkatapos noon? Ibig sabihin mayroong time, may time frame. Di po ba yung unang natin is, nandun sila sa Mount Olibo, yung pag-akyat ni Lord. So matapos si Lord na umakyat sa langit, yung ascension, kailan nangyari ang ascension? Ang pag-ascend ni Lord sa langit, ang pag-akyat ni Lord sa langit. Ha? 40 days after the resurrection. So, after na umakyat si Lord, siyempre hindi nakasama nila ang Panginoon. Bumalik ang mga apostol kasi yun ang sabi ng Lord sa Acts 1 to 4. Basahin po natin. Minsan, habang kumakain sila, sinabi niya, huwag muna kayong umalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo ang pinangako ng Ama, sinabi ko na ito sa inyo.
Since mayroong utos ang Lord at nandun nga ang pagsumiti ng mga disipulo sa utos ng Panginoon, bumalik sila sa Jerusalem. Nung wala na si Lord, umakyat na si Lord, sumunod sila sa Panginoon. Saan sila nandun? Nagaling sila sa bundok ng Olibo. Now, ang bundok ng Olibo ay mayroong 1 kilometro ng layo. Kung ito yung Mount Olives, ito yung paakyat na sa Mount Olives, meron siyang 1 kilometro papunta dito sa Jerusalem. Ito yung, anong tawag dito? Herod's Tower. Herod's Temple. So, yun. Herod's Temple. So, meron siyang 1 kilometer na layo. So, from here, lumakad sila ng 1 kilometro kasi yun ang utos ng Panginoon. So, yun ang layo ng Mount Olivo. Ngayon, ang Mount Olivo, dito si Lord umakyat at dito din si Lord babalik. So, itong area na to. Kung saan siya umalis, kung paano siya umalis, ganoon din siya babalik. So, sa Mount Olive. So, yun po yung una nating subtopic, yung paglakad nila sa pagsunod sa pag-utos ng Panginoon, sa paglakad nila mula sa Mount Olivo hanggang sa Jerusalem. So, nandoon ang kanilang submission sa ating Panginoon kasi ipinag-utos nga. So, ito naman yung pangalawang subtopic natin, yung pag-wait, yung paghihintay. Anong ginawa nila habang wala si Lord? Di po ba? So, masahin natin yan sa verse 13 and 14. Pagdating nila sa Jerusalem, dumiretso sila sa kwarto sa taas ng bahay na tinutuluyan nilang. Sila ay sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Thomas, Bartolome, Mateo, Santiago, na anak ni Alfeo, Simon na makabayan, at si Judas na anak ni Santiago. Ngayon kung ating bibilangin, ilan lang sila? 11. Ano yung 11 sa Tagalog? 11. 11, ayun. 11. Ayun. So, di ba 12 sila? 11 ba is 11? 11. So, kulang sila ng isa. So, ayan po. Sa verse 14, palagi sila nagtitipon para manalangin, kasama ang ilang mga babae, pati si Maria na ina ni Jesus, at ang mga lalaking kapatid ni Jesus. So, yung pagdating na sa Jerusalem, yung sinasabing, kasi sa old times, yung mga Jew kasi, meron silang tradition, na every house ay merong upper room. Ito yung sinasabing upper room. However, hindi po lahat ay merong kakayahan na maggawa ng upper room. So, depende yung, kagaya sa atin ngayon, may malaking bahay, may maliit na bahay. So, depende sa kakayanan. So, tradition nila na mayroong upper room. Ang upper room po ay yung isang kwarto kung saan pag meron silang mga bisita, dinadala sa upper room, doon din sila nanalangin. At ating pong alalahanin, saan nangyari yung Last Supper ni Lord? Sa upper room. So, yun ang kanilang mga purpose sa upper room. Parang living room sa atin, parang ganun. But, hindi yun parehas na, kung itong tinuluyan nila, hindi parehas na upper room, nung kay Lord nag-Last Supper. Dito naman na hindi binanggit kung kaninong bahay. Basta meron silang pinuntahang bahay na merong upper room. So, nandun ang mga disipulong. So, kung nandun sila, anong kanilang ginagawa habang sila naghihintay sa ating Panginoon? Nandun sila, nagtitipon para manalangin. At sinong kasama, hindi lang pala sila. Meron pang ibang kasama. Ito mga babae. Sino mga babae na nakasama ni Lord? Nung nakilala ni Lord na nagpipreach siya, tapos hanggang sa nasaksihan nila yung pagkamatay, yung pagkabuhay. Sinong naalala natin yung mga babae? Mary Magdalene is one. Di po ba? So kasama si Mary Magdalene at marami pang ibang mga babae na nandoon. Pati si Maria na ina ni Jesus. At ang mga kapatid ni Jesus Christ. Kapatid sa nanay. Kasi di po ba Jesus Christ was born? Oo. Na virgin si Mary.
na hindi naman siya ginalaw ni Joseph. So, hindi sila magkapatid na 100%. Virgin birth ang tawag doon, yung kay Jesus nung siya ipinanganak. So, mayroong mga kapatid si Jesus. Si Joseph, Simon, James, and Jude. Yun, 4 sila. Yung nabanggit, 4 na. Siguro meron pang iba. At meron din siya mga babaeng kapatid. So ito yung mga kasama ng mga disipulo nung sila ay naghihintay sa Lord na doon ang kailang pananalangin. So ito yung concept natin, yung about sa paghihintay nila sa Lord mula nung si Lord ay nag-ascend. So that means day 1 hanggang 49, yun yung time na naghihintay sila sa Panginoon. So ito naman po yung pangatlong subpoints natin sa verse 15, yung tinatawag na the speech or yung pagsasalita ni Pedro. Sa verse 15, ng mga araw na yon nagtipon ang mga 120, isa at 20. Isa at 20 manampalataya. Ay, 100. Isang 120. 100 at 20. Ayun. 120 silang nandoon sa isang lugar na yon. Tumayo si Pedro at nagsalita. Mag-aaral ako ng Tagalog. Mga kapatid, sabi ni Pedro, makinig po tayo. Kailangan matupad ang sinasabi ng kasulatan tungkol kay Judas na nanguna sa mga dumakip kay Jesus. Ipinahayag ito ng banal na spirito noong unang panahon sa pamamagitan ni David. So ito yung mga times na si Lord, from 41 to 49, habang naghihintay sila na nalangin, din dito rin nabanggit na mayroon silang 120 na katao na mga manampalataya. So ito yung sinabi ni Pedro sa kanilang harapan, na may dapat matupad ang sinasabi ng kasulatan. So itong 120, kakasya kayo sa isang upper room. Dito, ilan tayo? Mga pag 40, 50, masikip na tayo. Paano na lang kung 120? So malaking area. So hindi siya upper room. Kasi parang malaki na masyado kung 120. So nasa ibang lugar sila, maaring sa open area. So nasa 120 sila. Sinabi nga ni Pedro na kailangang matupad ang kasulatan. Atin pong alalahanin, nung time na to, wala pang New Testament. So ang kailangang hawak is Old Testament pa. Kaya alam na alam nila yung kasulatan ni David. Di po ba? Kasi nasa present time pa sila. So wala pa yung Acts. Nasa Acts tayo na book. So nung nangyayari ito, wala pang Acts kasi hindi pa siya tapos. So, ang kanilang on hand ay yung Old Testament. So, very familiar sila sa kasulatan ni David, sa Psalms. Kaya, sinabi niya yun, dapat matupad yung kasulatan. So, nakita natin yung submission ng mga disipulo sa utos ng Lord. Yung pagpunta nila sa Jerusalem, kasi yun ang utos ng Panginoon, nang bumalik sila, habang naghihintay, at huwag silang umalis doon habang hindi pa dumadating o hindi pa na-fulfill yung promise ng Panginoon. So pupunta tayo sa pangalawang topic po natin. Ang pag-suicide, ang pagpapakamatay ng isang disipulo. Sino nga po ito? Si Judas. So sa verse 16, mga kapatid, kailangan matupad, yung binasa ko lang kanina, ating pong basahin ulit. Kailangan matupad ang sinasabi ng kasulatan tungkol kay Judas na nanguna na dumakip kay Jesus. Ipinahayag ito ng banal na spirito noong unang panahon sa pamamagitan ni David. Saan natin ito makikita sa Psalms? Ito nga po yung kasulatan ni David, si King David. Siya po nang sulat sa Psalm. Sa 41:9, maging ang matalik kong kaibigan na aking pinagkakatiwalaan, na kumain ng aking tinapay, ay nagtaas ng kanyang sakong sapagkat sa akin ay laban. So, even sa book ni David, alam na yung mangyayari, na mayroong isang mag-betray. So, ito po yun.
Ngayon sa pangalawang subpoint naman po sa pag-suicide ni Judas ay yung anong naging situation ni Judas nung time na yon. The partnership of the impostor. Pag sinabi po nating partnership, yung pakikipagtulungan, yung pakikipag-isa, yun po. Pag sinabi po natin impostor, anong ibig sabihin ng impostor? Somebody na mapagpanggap. Somebody who pretends to be someone na hindi naman. So, ang pagkipagtulungan ng isang mapagpanggap. Ito yung mapagbalat kayo. Yun, tama po yun. Kasi sabi nga sa verse 17, dati kabilang siya sa amin at nakibahagi siya sa aming gawain. Dati, ibig sabihin noon kasama. So, ngayon hindi na. Nagbago. Nawala. So, impostor siya, hindi siya totoo. Kasi kung totoo siya, hindi sabing dati. Di po ba? Dati kabilang, dati kasama. Ngayon hindi na. So, umalis siya o nawala. Kaya sinabi siya, impostor. Dati, kabahagi siya. Ngayon, hindi na. So, yun, fake pala siya, fake. Impostor is fake. Great pretender, mapagpanggap, mapaglinlang, gayon. Oo. So, si Judas ay isang impostor kasi nga umalis siya sa ministry niya. So, ano yung sitwasyon? The plight of the impostor. Pag sinabi nating plight, ito yung mga difficult situation. Difficult situation. Saang situation nandoon? Si Judas. Basahin po natin. Ngunit bumili si Judas ng lupa mula sa perang ibinayad sa kanyang sa pagtatraidor kay Jesus, doon ay nahulog siyang patiwarik. Pumutok ang kanyang tiyan at lumabas ang kanyang bituka. Nalaman ito ng lahat ng tao sa Jerusalem, kaya tinawag nila ang lugar na yon na Akeldama, na ang ibig sabihin ay bukid ng dugo. Sinabi pa ni Pedro, hindi pa lang. Naalala po natin kung paano binitray ni Judas si Lord. Ilan ang tinanggap ni Judas? Nakatanggap siya ng 30 pieces of pilak, silver. So, ipinagkanulo ni Judas kasi naging greedy siya. Kasi kung totoo siyang disipulo ni Lord, hindi gagawin yun. Naging greedy siya, mas binigyan niya ng more importance yung pera kaysa kay Lord. Anong ginawa niya? Pumunta siya sa high priest, tapos nagdala ng mga sundalo, bumalik sila sa Mount Olive, doon sa Gethsemane, di ba? Doon si Lord na nanalangin. At anong ginawa ni Judas? Naghalik siya sa pisngi ni Jesus. Bilang tanda, para sinyalis niya sa mga sundalo na yun ay si Jesus Christ. Kaya after niyang hinalikan si Lord sa pisngi, dinakip na siya ng mga sundalo. So, sa ginawa niyang yun, nakatanggap siya ng gantimpala, yung 30 pieces of silver. So, ito na yun. Yung pera niya, bumili siya ng lupa. Galing sa pagtatraidor niya kay Jesus. So, doon nang galing yung kanyang pera. Ngayon, ang nangyari naman is, doon ay nahulog siyang patiwarik, pumutok ang kanyang tiyan, at lumabas ang kanyang bituka. So, ito'y naging kapalit ng kanyang pagtatraidor kay Lord. So, wala talaga mangyayari pag nagtraidor tayo. Naging cheater or betrayer. So, mayroong mga consequence ang lahat. So, ito naging consequence ng kanyang ginawa kay Lord. Namatay siya. Hindi siya nag-repent. Sa Book of Matthew, kung mabasahin natin, nagbigti siya. Kung nabasa natin yung Book of Matthew.
nagbigti siya dito sa lupa ng kanyang binili. So anong nangyari? After niya nagbigti, syempre, kung hindi pa siya nakuha doon, ng ilang araw na kasi, kung bago pa lang namatay ang isang tao, hindi naman hindi naman puputok ang tiyan, di po ba? O ibig sabihin, matagal na siyang nandun, nakahang. Na ano yung lubid na putol, bumagsak siya at ganyan ang nangyari sa kanya. Pumutok ang tiyan, lumabas ang kanyang bituka. Imagine natin, ilang araw na kaya siya na-decompose. Hindi naman po nabanggit kung ilang araw siyang namatay na noon bago siya nahulog. Basta ganun pong nangyari. Nagbigti siya, then after a while, sa katagalan ng pagkabigti, dahil sa naging marupok na yung tali, nahulog o naputol, nahulog siya. Ganyan ang nangyari. Naghiwa-hiwalay. Sa verse 19, nalaman ito ng lahat ng tao sa Jerusalem. Kaya tinawag nilang lugar na yon na Akeldama, na ibig sabihin ay bukid ng dugo. So yun ang naging pangalan ng lugar na yon. So ito yung naging consequence sa kanyang ginawa. Yung the plight of Judas, ng pagiging impostor. So pupunta po tayo sa next na yung ating subpoint, the prophecy about the impostor. Sabi nga dito sa verse 20, sinabi pa ni Pedro, nasusulat sa aklat ng mga salmo, pabayaan na lang ang kanyang tirahan. At dapat walang tumira doon at nasusulat din, ibibigay na lang sa iba ang kanyang tungkulin. So nabanggit na nga sa salmo ang kanyang gagawin. Dito sa Psalm 69:25, iwanan sana nila ang mga tudang tinitirhan nila upang wala nang tumira sa mga ito. So nasusulat na lahat ng ito. So it's a prophecy. Ang ginawa ni Judas ay fulfillment sa prophecy ng Panginoon. Ginamit si Judas sa kanyang pagbibetray na upang magawa ng Lord ang kanyang purpose na tayo ay masave. Kasi kung walang Judas, hindi si Lord nadakip, hindi siya nagsuffer, hindi namatay sa krus, hindi nabuhay, so walang tayong kaligtasan. So salamat kay Judas. Pero hindi naman kung walang Judas, mayroon pa rin si Lord gagamitin. Kasi it is His fulfillment ng kanyang plan, redemptive plan. So, mayroong gagamitin. Nagkataon lang na si Judas ang ginamit. Sorry kay Judas. So, ligtas ba si Judas sa kanyang ginawa? Of course, hindi siya ligtas kasi hindi siya humingi ng tawad, hindi siya bumalik sa Panginoon. Anong ginawa niya? Nagpakamatay. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng makatanggap ng kaligtasan kasi hindi ka nag-repent sa ating Panginoon. Walang forgiveness sa iyong kasalanan. Kasi ang patay, hindi naman na pwedeng makahingi ng sorry sa mga ginawa. So, wala ng chance. So, si Judas, ang kanyang destination ay sa dagat-dagatang apoy. So, yun. So, lahat ng yan ay nasusulat na po. Dito sa sinabi at nasusulat din, ay bibigay na lang sa iba ang kanyang tungkulin. Saan po natin makikita yan? Dito naman sa Salmo 109, verse 8. Mayroon basahin sa Tagalog English na lang. 109 verse 8. Mamatay na sana siya agad at ibigay na lang sa iba ang katungkulan niya. So lahat ng yan ay nakasulat na. Sinabi na, kaya na pangyari. Ibigay na lang sa iba ang kanyang tungkulin. Judas was one of the disciples, yung taga-sunod ni Kristo nang siya ay nabubuhay pa. Kasama nung nagtuturo si Jesus, kasama siya nung mga miracles na ginawa ni Lord. Anong mga miracles ni Lord? Nagpapagaling, nagpapaalis ng mga bad spirits. Ano pa? Nagbubuhay ng patay. Di po ba yun ang miracles ng Lord? Nagpapahupa ng bagyo. Walang-wala yan sa ating Panginoon.
Yung mga times na yun, kasama si Judas. Pero dahil nga sa prophecy, ginamit siya ni Lord upang ma-fulfill ang plan ng Panginoon. So lahat ng nangyari kay Judas ay nakasulat na po. So ito yung propesya patungkol kay Judas na isang impostor. So napag-aralan na po natin yung submission, yung pagsunod ng mga disipulo sa utos ng Lord. Anong utos ng Lord? Bumalik sila sa Jerusalem at maghintay. Huwag kayo aalis sa Jerusalem. Maghintay kayo doon hanggang sa dumating yung promise ng Diyos Ama. So ito yon. Ang suicide naman ng disciple, yung kanyang pagpapatiwarik. Dahil sa kasalanan, bumigat ang puso niya, hindi niya nakayanan, nagpakamatay. Huwag natin gawin yon. Pag mayroon tayong kasalanan, humingi tayo ng patawad sa ating Panginoon. Yun ang ating nararapat na gawin. Every time that we know na nagkakasala or kahit sometimes nakagawa tayo ng kasalanan without consciously knowing, lagi tayong humingi ng tawad sa ating Panginoon. Yun ang nararapat nating gawin. Huwag natin gayahin si Judas kasi ang destination niyan ay sa dagat-dagatang apoy. So since wala na si Judas, since kailangan makompleto yung 12, kailangan nilang pumili ng susunod na disipulo. Kailangan nilang maghanap kung sino ang pwedeng pumalit kay Judas since 11 na lang sila. So makikita natin yan sa verses 21 to 25. Kaya nararapat na pumili ng isa sa mga nakasama, mas malapit dito. Kaya nararapat na pumili ng isa sa mga nakasama namin sa buong panahong nabubuhay ang Panginoong Hesus sa piling namin. Simula noong nagbabautismo si Juan hanggang sa panahong dinala si Jesus sa langit. At sino mang pipiliin ay magiging saksi kasama namin sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya 2 lalaki ang kanilang pinagpilian, si Matias at si Jose na tinatawag na Barsabas na tinatawag ding Husto. At bago sila pumili, nanalangin sila, Panginoon, ikaw ang nakakaalam ng puso ng lahat ng tao. Kaya ipagpaalam niyo sa amin kung sino sa dalawang ito ang pipiliin niyo na maging apostol bilang kapalit ni Judas, sapagkat tinalikuran ni Judas ang kanyang gawain bilang isang apostol at pumunta siya sa lugar na nararapat sa kanya. Atin pong balikan. So punta tayo sa criteria. Pag sinabi natin criteria, pamantayan, indicator, or mga alituntunin, paano pumili ng isang disipulo. So ang una is, nakasama namin sa buong panahong nabubuhay ang Panginoong Hesus sa piling namin. So ang unang criteria is, dapat kasama nila nung si Lord ay nandun pa, buhay pa. Na simula nung nagbabautismo si Juan hanggang sa panahong dinala sa langit. So ito yung unang criteria, dapat kasama sa ministeryo ni Jesus. Nandun siya, kasama nila nung nabubuhay pa si Panginoon, ang Panginoong Jesus. Then, pangalawang criteria, saksi kasama namin sa muling pagkabuhay ni Jesus. So una, kasama doon sa ministeryo. Pangalawa is, naka-witness ng pagkabuhay, yung pagkamatay at pagkabuhay ni Lord. Yun yung pangalawang criteria ng isang disipulo. So pumili sila, nung panahon na yun, meron na silang pinagpipilian. Ito yung si Matias at si Barsabas. So ito yung kanilang target na pwedeng pumalit kay Judas, sa pwesto ni Judas. So anong kanilang ginawa? So una, kasama ni Lord, at nag-witness sa kanyang pagkamatay at pagkabuhay. So ang pangatlong criteria,
At bago sila pumili, nanalangin sila, Panginoon, ikaw ang nakakaalam ng puso ng lahat ng tao. Ang pangalawang pamantayan ay God chooses kung sino. Siya ang pumipili. So, chosen ang isang disipulo. So, yun, nanalangin sila sa Panginoon. Anong ginawa nila? Panginoon, ikaw ang nakakaalam ng puso ng lahat ng tao, kaya ipaalam niyo sa amin kung sino sa dalawang ito ang pipiliin niyo. At na maging apostol bilang kapalit ni Judas sapagkat tinalikuran ni Judas ang kanang gawain bilang apostol at pumunta siya sa lugar na narapat sa kanya. So ito yung kriteria nila. So anong una? Kasama, witness, at si Lord ang pumipili. Tatlong criteria. So ito yon, chosen by Jesus, yung pangatlong pamantayan, upang mapili bilang isang disipulo. So the choice, pagkatapos nilang manalangin, nagpalabunutan sila. As si Matias ang nabunot nila, kaya siya ang dinagdag sa 11 apostol. So after nilang nanalangin, nagpabulunutan. Ang lumabas ay si Matias. Yun pong unang panahon, ito pong kanilang tradisyon. Palabunutan. Sino? Ano pang ibang scenario sa Bible nagpabulunutan? Nagpalabunutan. Maliban dito, saang ano? Anong story? Story ni Zacarias? Ni Jonas? Di ba si Jonas, nung tinapon siya, nag-cast out. So yun, yung palabunutan dati ay isang tradisyon noong unang panahon, itong ginagawa nila. Applicable pa ba ito sa atin ngayon? Applicable, hindi. Kung meron tayong decision making, palabunutan tayong ganun. Pero ating pong alalahanin, before nila ginawa ito, sila po ay nanalangin. So, humingi pa rin sila ng guidance sa ating Panginoon. Ngayon, nung time na to, wala pa nga yung Book of Acts, so wala pang New Testament, wala pa silang nababasa na mga aring criteria kung paano pumili ng isang disipulo. Kasi wala pa, nasa Old Testament pa sila. So, ang ginagawa nila, nagdepend sila sa Lord. Ngayon, bago doon nagpalabunutan sila ay nanalangin. Galing pa rin sa Panginoon ang kasagutan. Kaya ito ay hindi na po applicable sa atin kasi meron na tayong Bible, meron na tayong New Testament na magiging guide natin sa ating pamumuhay. The Bible has always the answer to all. Sa ating mga pag-decide, nandun ang guidance ni Lord. Mayroon na tayong babasahin. Ang problema lang, kung di natin alam yung salita ni Lord, paano natin magagawa kung ano yung tama? So, kaya nagawa yung palabunutan. But this is not applicable sa atin. We have to pray and to read the Bible kasi nandun ang guidance ni Lord. So, ito po yung paano pinili. So, na-discuss po natin ang submission, ang pagpapakamatay ng disipulo, at anong kriteria ang kanilang ginamit upang makapili ng next na disciple. So ito po yung kabuuan ng the proper men. Submit sa ating Panginoon sa kanyang kautusan, and always, wag nating gayahin si Judas, and always open our Bible para po sa ating kung ano mga decision makings natin, nandun ang guidance ni Lord. Para tayo ay hindi magkamali. Kasi ang Bible po ay hindi magbibigay ng maling katuruan. So bilang conclusion, sa kanyang pamantayan, pinipili ng Diyos kung sino ang kanyang gagamitin. Amen po? Si Lord ang pumipili na magpapakita ng kaluwalhatian niya sa kanilang buhay.
So once pinili tayo ng Panginoon, we always give glory sa Lord. Hindi yan galing sa atin. Praise God kung mayroon tayong magaling na kamay sa pagtugtog, magandang boses sa pag-awit, yung ating mga skills, lahat ay binigay sa atin na Lord. We always give glory sa ating Panginoon. Kung paano at sino ang pipili ng Panginoon, kung kailan siya pipili, hindi natin alam. Si Lord lang ang nakakaalam. Ngunit kung sino ang pipiliin ng Panginoon, nararapat na sumunod sa kanyang utos. Kung sino ang pinili ni Lord, nandun ang obligation, nandun ang expectation ng Lord na tayo ay susunod sa ating Panginoon, sa kanyang mga kautusan. Sa paglilingkod, sa ministeryo, sa pagtuturo at pagbabahagi ng Ebanghelyo. So, kailangan nating sumunod, mag-obey, kagaya ng mga disipulo, nandun ang obedience, submission sa kautusan ng Panginoon. Hindi tayo pwede mag-serve na hindi tayo sumusunod. Kung anong utos ng Panginoon sundin, kasi yun ang nararapat. May mga tao makakasama natin sa pagsisimula ng ating lakbayin o ministeryo. Ngunit hindi magpapatuloy hanggang sa wakas dahil hindi naman talaga sila nakasama natin nung una pa man. Sa isang simbahan, magkakasama tayo ngayon. Bukas, magkakasama tayo. But like Judas, kasama natin ngayon, wala bukas. Nawawala. So, totoo ang kasulatan na mayroong mga ganong klaseng Kristiyano. Kristiyano lang sa physical siguro dahil nagsisimba, but then after a while, hindi pala totoo ang pagsunod sa Panginoon. After a while, nawala, pumunta na sa iba, kung saan na napunta, hindi na nagpatuloy sa ministeryo ng Panginoon. So pag gano'n nangyari, ibig sabihin, even from the start, hindi siya natin kasama. Pag tayo'y nawala sa presensya ng Panginoon, sa ministeryo ng Panginoon, ating alalahanin, ang sabi ng salita ng Lord, from the start, hindi ka kasama. So yun ang ating isipin. Ibig sabihin, shway-shway lang, siguro wala lang magawa sa bahay, hindi seryoso sa pagsunod sa ating Panginoon. Dahil ang totoong Kristiyano ay magiging Kristiyano hanggang sa huli. Amen po? So, it's a self-reflection. Ano ba ang pagsunod natin sa Lord? Totoo ba o hindi? Kasi mayroong totoong Kristiyano, mayroong nagpapanggap. Impostor, gaya ni, sino nga yun? Si Judas, na pinagpalit si Lord sa isang gantimpala. Ano ang pwedeng ipagpalit natin sa Panginoon? Wala, di ba? All of those are walang katuturan. May mga consequence din yan. Ang ministeryo at paglilingkod ay walang kabuluhan kung wala ang pagpupuno ng banal na Espiritu. The Holy Spirit will always empower us, Ngayon, pag wala ang Holy Spirit sa atin, ibig sabihin sarili lang nating gawa. Walang anointing ng Holy Spirit. So, walang kabuluhan. Kaya naman, kung sino ang kanyang pinili, ay binigyan niya ng lakas at kapangyarihan. So, once pinili tayo ng Panginoon na maglingkod, bibigyan na tayo ng strength, bigyan na tayo ng katalinuhan, bibigyan tayo ng kalakasan to empower us para magawa natin ang kanyang ninanais. It's always the Lord, not us. We serve because of the Lord. So every time we serve, huwag nating angkinin ang glory. We always give it back to the Lord kasi si Lord nagbigay niyan. Paggising pa lang, yung lakas natin, si Lord ang nagbigay. Pagbangon natin, si Lord pa din. Paghinga natin, si Lord pa din. So, walang galing sa atin. Ngayon, ang pagsaserve natin sa Panginoon, yung kanyang pananahan sa ating mga puso, yun ang magbibigay ng lakas sa atin.
habang nagsiserve sa Kanya. Yun ang magbibigay ng saya. He will always empower. Kung bakit naiintindihan mo ang turo ng preacher, illumination, kung bakit nag-move ka sa worship through songs, binabago ni Lord ang ating mga puso. Bakit yung pag tayo umaawit sa Panginoon, yung ating puso ay umiiyak sa Lord, kasi binabago na niya. Kasi ang hindi Kristiyano, hindi yun nararamdaman. Walang feelings, walang nararamdamang pag-worship. Sa kanta lang siya, pag hindi nakilalang Panginoon. Kung bakit nagko-commit ka sa ministry is, again, from the Lord. Yung pagbabago ng iyong isip, renewing of the mind is from the Lord. Kung bakit meron kang gana at uhaw na matutunan ang Bible, still from the Lord, binabago ng Panginoon ang ating mga puso. Kung bakit kasabik na magsimba at magpuri, still from the Lord. It's all from the Lord. Kasi it's a question kung wala tayong nararamdaman ng ganun. Kung bakit masaya sa paglilingkod. Masaya po bang maglingkod? Amen. Masaya maglingkod. Yan. Sa ating Panginoon. So masaya maglingkod sa ating Panginoon. Kahit pagod tayo, pag tayo naglilingkod sa Panginoon, doon ang binibigay ni Lord yung lakas. Kahit wala kang tulog, naramdaman nyo na ba yun? Wala kang tulog, pagod ka, but when nandun ka na ginagawa mo ang kagustuhan ng Panginoon, lumalakas tayo, na-inspire, nagkakaroon ng kaliwanagan, kung ikay naantok, nagiging alive. Yun ang nagagawa ng Holy Spirit. Ay dahil lahat sa pagkilos at kapangarihan ng banal na Espiritu. So all of this is from the Lord, from the Holy Spirit. Amen po? So praise God sa Holy Spirit na Kanyang binigay sa atin, iniwan after nang siya ay nag-ascend. Iniwan niya ang Holy Spirit to guide us, to comfort us. Amen po? Amen. Amen. So, to God be the glory. Salamat sa Panginoon.